Patuloy na lumalabas ng bansa ang ating mga kababayan patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Inquirer.net. Ako po si Susan Kay mula dito sa New York, sa Estados Unidos ng Amerika. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Narito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW sa New York, dito po sa Estados Unidos ng Amerika. Siyempre, Susan Kay para po sa Inquirer.net at narito ang aking partner, Attorney Dennis Gurecho. Attorney G. Ito po ulit si Atty. Dennis Gurecho mula sa Palo Veras, Bunang Bulilan at bumabati ho kami ng 4. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi at syempre good morning night pala ikalimang bati ho namin. Walang sablay talagang good morning night mo. Syempre maganda yun. Nandito pa kami sa Amerika ni Attorney G at dito pa kami nagkita talaga. Pero Attorney G, meron tayong espesyal na makakakwentuhan. Oo, si Noel Pangilinan. Yan, si Noel ay hindi bago sa Amerika dahil may 20 taon na pala na naririto ang mag-asawang Noel at si Attorney Chris Godinez na nakakwentuhan din natin may kinalaman naman sa mga US immigration laws. Alright, so dito tayo kay Sir Noel. How are you po? Kumusta kayo? Mabuti naman. Maraming salamat Attorney G, maraming salamat Susan for having me. Opo, This afternoon. tagal na ha? Ang tagal nyo na pala sa Amerika. Noel, paano kayo lumipat dito? Kaya nga. Ganito yan. Nakakuha ko ng scholarship fellowship sa Columbia University, Masters in Journalism. So dinala ko yung pamilya ko. Although nadalawang isip kami kung itutuloy namin dahil that was 2002. 2002. 2001, 22 years ago. Oo, grabe. 2001, nangyari yung 9/11. Kaya sa bitbit ko yung pamilya. And then while I'm doing my master's sa Columbia, kasi parang ano yan yung journalism school. Opo. Binibigyan kami ng beat. Isang neighborhood dito ay cover mo. Pinili ko, Filipino community. Na hindi lang isang neighborhood. Sa Queens, ang basically, malaki no, sa Woodside. Pero dahil maraming Filipino communities din sa iba't ibang parts ng New York, so kino-cover ko. And na-meet ko yung isa kong college friend, taga-UP rin. Head na, dalawa sila, pareho silang co-directors ng Philippine Forum, which is an umbrella of Filipino organizations dito. And yun, yung mga nagagawa kong story about yung plight, yung karanasan, hopes, struggles ng mga Filipino immigrants dito. And eventually, nung graduate ako, inopera nila ako. Noel, ipipetition ka namin, pero magtrabaho ka sa amin. Sabi ko, no problem. Kasi while working... Ang magpipetisyon sa inyo? Yung company. Oo, Ay, dito kumpanya. pag employment-based ang ano mo, ang mabilis. pasok mo, Mas mabilis. employer ang magpipetition sa iyo. Hindi ikaw. personal. Hindi personal. Hindi ko Yung mag-aayos. paper mo, and yung kunyaring immigration paper mo, which is yung H-1B na tinatawag, Oo. hindi ikaw may-ari nun. Okay. Yung company mo Company. may-ari nun. Kaya pag tinanggal ka sa trabaho ng company mo o umalis ka ng trabaho dun sa company na yon, wala kang status. All of a sudden, TNT ka. So kailangan antay mo muna na matapos petition bago umalis sa company? Yes, hintayin mong ma-petition ka, usually for 3 years. Pero pwede naman yata, siguro si Attorney Chris Godinez makapag-explain later, na habang meron kang current na H-1B sa isang company, pwede kang magpa-petition sa iba pang kumpanya. Pero meron po bang ganong experience na umalis o tinanggal dun sa company na yun na sponsored ng company, siyang nagpetisyon sa kanya, tapos nawalan siya ng visa? Yes, meron ganun. Oh, Mhm. so nag-TNT na lang siya? TNT na tawag dyan. Yung iba naman madaling nakahanap, pero yung iba natagal. Yung
Intriguing talaga yung pagpasok ni na Noel dito sa Amerika. Imagine ang 2002 na yon. Talagang sino nga bang mag-iisip na papasok ng Amerika, di po ba? Pero totoo ba? Talagang walang masyadong pumapasok na. At that time, May takot. yeah, I mean, iba yung atmosphere dito eh. Anong Nung buwan dumating kayo kayo? dumating? Anong buwan kayo dumating ng Ano 2002? na, July na 2022. Kasi- 2002. 2002. Kasi alam mo ba, nangyari ng 2001. 2001 yan eh. Yeah. Pebrero ng 2002, nakita ko pa yung Ground Zero eh. Oo, di ba? No? Kasi parang mga 8 months pa tumakbo Yeah. yun. So, yun, pag Merong fear pumasok factor pa, din may, dito. totoo yun, Yeah. malakas pa yan. Hindi ba nagkaroon ng effect yun sa mga status ng migrants? Yung dahil nga may nangyaring ganyan, di ba Oo, parang mas opo. nagigpit Nagigpit sa mga ba? migrants? Nagigpit? Mas Ah, okay. Oo. Mm-mm. Especially yung mga migrante na gustong pumasok Opo. galing from Islamic or Arabic Ah, so nagkaroon na silang parang agad, stampad. Nagkaroon yung Oo, tinatawag syempre, na, natakot nagsimula na sila, yung no? tinatawag na profiling. Oo. Pero po, Sir Noel, kumusta yung unang trabaho po ninyo dito sa Amerika? Buong pamilya ba? Dala na ninyo agad? Dala na kagad. So si attorney ngayon, syempre nagpa-practice din siya, abogado siya sa Pilipinas. So humabol na lang siya. Hindi, sabay-sabay Ibig ko kami sabihin, yung karir niya, inihabol na lang niya dito. Kasi hindi naman siya agad nakapag-practice, di po ba? Oo, kailangan niya Ayun, mag-take kayo ang talaga. una na nagtrabaho. Mhm. Okay. Which is, napakahirap. Hindi ba ano yun? Talaga? Kasi- Anong hirap po? Anong Yung- klaseng hirap? Meron mga discrimination nangyari nung dito. Kasi ano yan eh, pagpasok ko dito, student ang visa ko. Okay. Hindi ako pwede magtrabaho sa labas ng campus. Oo. Bawal Paano yun. yung mga dependents nyo? Hindi rin. Nagdala kami ng savings namin. So, so talagang Naupod. namuhunan muna kayo. Naupod. Naupod. And actually, during the second semester, yung spring term, nag-uusap na kami na uwi na lang kayo muna. Talaga? Ako May na lang ganung maiwan, option? tapusin ko. Hindi na namin Ilang taon yung... 1 year lang. 1 year. Pero yung savings namin hanggang ano lang eh. Hanggang 1 semester. Although meron akong stipend, Oo. right? Pero yung stipend ko, enough lang Sa'yo. para sa rent. Red. Tsaka Amerika to eh. O, di ba? Hindi naman Pilipinas eh. Okay. So yung mga nung kunyari, di ba, pumasok kayo, nangyari lang nung 2011, yung 9/11. 9/11. Hindi ba naapektuhan yung processing din ng nyo, ng papers nyo? Hindi naman. Hindi naman. Kasi backed up ng school eh. Backed up ng Columbia eh. Kumbaga Columbia yung naka-back up sa amin na ito yung papeles. Meron akong scholarship and fellowship sa Columbia. Gaano po kabilis nagkaroon kayo ng regular employment? Pagka-graduate ko, yun na nga, yung non-profit, yung Philippine Forum, pinitetion nila ako sa police. Ano po yung malaking pagbabago na? Siyempre, Attorney Gurecho, sa tagal ba naman ni Noel dito eh. Ano yung malaki nang nabago noon at ngayon sa Filipino community? Community? Mm-mm. I would say siguro yung pagdating namin, yung mga bata-bata pa, ngayon sila na yung mga, let's say, mga nasa 20s, nasa, they are very vocal. Yung mga generation ngayon. Oo, yung generation ngayon, ano sila eh, they would stand up for what they feel is right. And I think, it's a good sign for us. And Nung panahon pa na ata ninyo, nagpipigil-pigil pa kayo. Kasi kaya ako sinasabing ninyo, kasi talaga yung feeling ko naman mas matanda ako. Yung effect ng social media, Oo. nung dumating kayo, kasi hindi pa gano'ng Wala pa kalaki yan, di ba? yun, di ba? So, Wala pa. Ngayon, palagay nyo, yung sinasabi na mas vocal sila, i-correlate mo ba yan sa social media phenomena? oh yes, I would say yes. Social media, that's one. Secondly, it's more of mas na sila eh. I think mas marami na silang nakukuhanan ng source para ma-assert nila yung pagka-Pilipino nila. Right? Yung pagiging critical nila. Right? I mean, ang dami ngayon mga Filipino youth very supportive ng issue ng ihinto ang panggigera sa Gaza. Right? Yung mga ganun. Yeah, Ang daming yeah, Filipino youth on the forefront ngayon. Paano yung on the negative side of social media, the fake news? Paano nyo kina-counter Mga yun? misinformation na yan, Misinformation. oo. Oh, definitely. Mahirap sa totoo lang. Kasi actually, sa isang research na nabasa ko,
isa sa mga number one na source ng pagpapakalat ng misinformation and disinformation sa Pilipinas galing sa mga OFWs, galing sa mga Filipinos living abroad. Oo, nakakalungkot nga. Di ba? Oo, itong nakaraan talaga. Grabe po yung naging divisive nga raw talaga itong issue na yan ng politics. Pero pagkatapos po noon, balik naman na diba? Wala na. Pero every time naman may politika, They will come and go. Family will be sila pa rin. Paano yung in terms of economics? Di ba? Paano yung change ng economic profile ng migrants dito? Historically, ano yung tingin mo nangyari? Ano ba yung pagbabago doon sa mga pupunta dito? I mean, one of the isang malaking shock sa akin pagdating ko rito. Naririnig ko na rin mga storya before. Hindi, kasi pero ang dominant na storya sa Pilipinas, yung mga Pilipino na nakarating sa US, ako yung mayaman yan. Nakarating ka ng US, made ka na. Right? Ang isang malaking shock sa akin nun, kasi nga, nagko-cover ang Filipino community, ang sources ko, mga community-based organizations. Ako nalaman, ang daming Filipino, undocumented, at nagtatrabaho bilang mga house cleaners, babysitters, and usually undocumented sila. Even yung mga pumapasok dito na may mga college educated, titulo, pagdating dito, house cleaners, nannies, domestic workers, restaurant workers. So, hindi lahat ng ano dito, parang ang laki nung gap, meron talagang mayayaman. Anyway, Sir Noel, para dun sa mga kababayan natin na nag-aambisyon talaga na makarating ng Amerika, ano yung gusto niyo sabihin sa kanila? Pag-isipan yung mabuti. Kasi hindi ganun kadali ang buhay dito. Mas malaki ang sweldo dito kumpara sa Pilipinas. I mean, alam din naman namin yan dahil nag-research din kami. Pero kung willing ka na magsakripisyo, gawin lahat ng kailangan gawin, pwede ka rito. Pero kung inisip mo ng buhay dito ay parang meron kang katulong, right? Katulad ng nasa Pilipinas, hindi ganoon ang buhay dito. And minsan kailangan mo magsimula ulit sa kailaliman para ka umangat. Yan yung mga nagbabalak pa lang, Atty. Gurecho, na gustong pumunta sa Amerika. Yung mga nandito na siguro, no? Yun ang hingan natin. Ano yung gusto nyo sabihin sa mga nandito na sa Amerika? Sa mga nandito na sa Amerika, ang ano dyan, kumonect kayo sa ating komunidad. Kasi hindi lahat ng problema dito kaya natin gawin ala Lone Ranger. Kailangan mo ng community, kailangan mo ng So, ang madugo dyan, research? tinatawag nila dito, pwede mong maka-collab, right? Collaboration, cooperation. Malaking bagay yan para magtagumpay kayo dito. Malaki may tutulong sa inyo ng inyong mga kababayan. Nasa ilang Facebook group ako ng Filipino community dito sa US, sa New York specifically. And magtanong ka lang, kung meron kang tanong, kailangan ko ng room na temporary kasi darating yung mga pamilya ko. Nasasagot, mag-offer. Saan ba makakabili lumpiang sariwa or lumpiang Shanghai? Ganun nasasagot. Ganun kasimpleng tanong. Tanong ka lang like, sino gusto mag-volleyball? Sama-sama tayo tuwing Wednesday. Ngayon, sumasagot. So, nakakabuo tayo ng community through yung mga ganitong collaboration. Parang, community support. Community support. Okay, so natutuwa naman kami, Sir Noel, na nandito kami at nakakwentuhan namin kayo ni Atty. Gurecho. Thank you very much po hanggang sa susunod naming pagdalaw, ha? Magkita-kita tayong muli. Sa ulitin. Thank you po. Atty. G, Susan K. Yes po, salamat. Salamat at ingat. Message sa ating mga kababayan saan man sa mundo. Go ahead. Pag-usayan nyo. Kung ano man ang gagawin ninyo, huwag yung akala natin ay simple lang ang buhay, simpleng effort lang kailangan. Hindi. Always give our best kung ano man yung gusto natin gawin. Thank you very much, Sir Noel. Attorney? Sabi ko kaya kanina ni Sir Noel, the life of an OFW or ng mga ating mamigrante is not a walk in the park. Andito kami sa Bantay OCW, gagabayan namin kayo, sasabayan namin kayo sa inyong paglalay. Thank you very much, Attorney G.
Nakasama po namin si Sir Noel Panghilinan. 22 years nang nandito sa Amerika at nakakwentuhan natin yung kanyang buhay at syempre yung kanyang mga payo sa ating mga kababayan na naririto na sa Amerika at yung mga nagbabalak pa na magtungo dito sa Amerika. Attorney Gurecho, hanggang sa muli. Thank you very much. With Attorney Dennis Gurecho, ang ating maritime lawyer, ako po si Susan Kay at ito ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW para po sa Inquirer.net mula po dito sa Bryant Park sa New York, Estados Unidos ng Amerika.